bansa na gumumonitor po o hindi lang gumumonitor, nakikinig po sa mensahe dito po sa San Mateo, sa Gethsemane Christian Baptist Church. So, dito po tayo sa Revelation chapter 1 verse 8. Ano ba ang sinabi ng banal na kasulatan sa Revelation chapter 1 verse 8? Basahin po natin at ang Deuteronomy 4:6-4. Dalawang basahin natin. Deuteronomy, sa libro ni Deuteronomy. Deuteronomy bago ang Joshua. 6:4. Pero basahin po natin ang Revelation chapter 1 verse 8. So, dito po tayo sa 6:4 ng Deuteronomy. Pero mamaya muna yan. Dito muna tayo sa Revelation chapter 1 verse 8. Sa 8, ready, go! I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Sa Deuteronomy 6:4, go! Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Tayo kung manalangin dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po Diyos sa special number sa lahat ng dito ngayon Ama at ang lahat ng tumanggap kay Kristo na bilang kinikilalang tagapagligtas Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya. Ay po Father na ingatan mo bawat sa na maunawaan ko ang mensahe ikaw makita. Tumatagnawan ang panampalataya ang bawat sa Lord with thy grace. Help thy servant Father and nothing. For without you, O God, walang kapuluan ang pangalan po Diyos sa lupa. Pero dahil po sa iyong kaawaan mo sa bawat mananampalataya, ang iyong salita ay walang hanggang na ito po'y lagi namin po inilagay sa aking puso at ulit dahil. Ay po, Father, na ang mga untay, bless mo sila at mga kapatiran na wala may safety mo sila dahil po ang pangalan sa barangay salvation ingatan po yung mga araw doon, encouragement ng mga members doon. Meron din po mga kapatiran nasa ibang bansa, sa Norway, at ganoon din po, Panginoon, sa Spain at Hong Kong, na nakikinig po sa mensahe, O Diyos. I pray, Father, na hamunin mo sila sa mensahe. I pray to bless them. Thank you, Father, sa lahat. In Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat mo magsiupo. Bakit mo bakante yung pangalawa? Ako pa yan natin mga yaw people dyan. Bakante pa ito sarap. Mayroong dalawa si AG dito po sa harap yung mga men, yung mga lalaki, yung mga yan. Takot kayo, mga iba nyo sa likod. Salamat, nandito pa rin yung mga kapatid na sa Maynila. Kung ako sa inyo, dito na kami. Maynila, punta kami service dito, yun ay? Hindi lang kapatid. Mahabang biyahe naman pag Maynila pa, dito sila pupunta. Right. Salamat sa inyo at ganito pang bawat na nasalatay na dito ngayon. So dito po sa Revelation chapter 1 verse 8, ang sabi po doon, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord. Yung Lord ay tinutukoy sa Ilocano, isang boss o may sanga ako. Nakatiyan, Ilocano kuman. Isang pinuno. Yan. Which is, yung is po ay present tense. Which was, nakaraan. Siya rin po ang pinuno. Siya po rin po ang pinuno ngayon. And which is to come. Na siya rin po ang pinuno na parating ng makapangyarihan. Maliwanag po. Ang sasalita po sa Revelation po ay si Jesus Christ. Ginamit niya po si John. Pero maliwanag po, I am the Alpha. Si Jesus Christ ang nagsasalita po dito. Kaya maliwanag po si Jesus Christ. Kaya huwag natin hamunin si Jesus Christ ang kanyang pagka-Diyos. Hindi. Kasi po, maliwanag na si Jesus Christ ang nagsabi na, I am the Almighty. Pag Almighty kasi, tinutukoy lamang po, siya rin po yung Jehovah and the Old Testament. Kaya maliwanag. Ito naman dito sa Deuteronomy 4. Deuteronomy 6:4. Ang sabi po ng Deuteronomy 6:4, basahin ko po.
Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Daytoy ako, kuno daytoy nga Pangulo, iso ti Diyos tayo. The Lord our God. May isa nga ako, may isa nga Pangulo, iso ti Diyos tayo. Kaya't may isa nga ako, iisang Pangulo. Kaya hindi pwedeng dalawang leader sa langit. Iisang leader. Kaya, ang nagsalita sa Old Testament ay si Jehovah na Diyos o Diyos in Espiritu. Ang nagsalita sa New Testament ay yung Jesus Christ o ang Diyos nasa laman. Ang tawag yung Espiritu nasa laman ay si Jesus Christ. Ang tawag yung Espiritu ay si Jehovah na Diyos. Magkaiba. Yung isa mayroong laman. Ito po si Jesus Christ. Yung isa, yung pong Espiritu, yun po ang si Jehovah na Diyos sa Old Testament. Meron tayong dalawang libro, Old at saka New Testament. Nalilito itong mga multo, kasi itong mga multo. Dalawa na ng Diyos. Hindi nila naintindihan. Yung simpleng paraan ng kaligtasan, hindi nila maintindihan. Di mas lalo kung nalimat pa natin. Paano nangyari ang si Jehovah at si Jesus Christ ay isa? May tanong si Felipe. Pero, sabi ni Felipe, kasi pag magsalita si Jesus, pupunta ako sa Ama at pagbalik ko, kukunin ko kayo. Kung saan ako, doon kayo. Nagtanong si Felipe ngayon, Panginoon, ipakita mo nga sa amin ang Ama at sapat na sa amin. Kasi pag magsalita si Ama, ipakita mo nga sa amin ni Ama. Dapat ang sagot ni Jesus Christ yan, hayang mo Felipe, kukunin kita, dadaling kita sa Ama, makilala mo ang Ama. Hindi ganun ang sagot ni Jesus Christ. Ang sagot niya, matagal na ako iyong kasama. Matagal na, malaon ng panahon, ako iyong kasama. Hindi mo pa ako nakilala. Ayun ang sagot niya eh. Itong grade 1 niya, kahit hindi nagkaroon sa Bible yan, sa English yan eh. Tagalogin mo eh. Malaon ng panahon, ako'y iyong kasama, hindi mo pa ako nakilala. O yun ang sagot niya. Dapat saan ang sagot niya? Hayaan mo, Felipe. Pagbalik ko, kukunin kita, pakilala ko ang Ama sa'yo. Di mas malayo sana yun na medyo malayo hindi kasi ipakilala pa ang Ama eh. Hindi. Malayo ng pan. I have been with you. Sa English naman yun eh. I have been with you. Malayo ng panahon, ako'y iyong kasama, hindi mo pa ako nakilala. Ayun. May Ilocano, nabayag ako na daka kayo, dinakpailayan ang amo, Felipe. Kung dyan si Ilocano, ipaliwanag pa natin yan. Kung yung pa naintindihan, 1 plus 1, 3, kung nabayalayan. Mas maliwanag pa, kasi sa kahit hindi ka nag-aaral, pwede yung intindihin nyo. Pakilala mo si boss. Matagal na, nabayag taon, kadkado, di nakakamaw. Ay, ikaw pala si boss. Yan. Matagal na tayong kasama, di pa ang kilala. Ganyan eh. Bago na siya, mga kapatid. Kaya, tayo po ay naniwala na ang kaligtasan ay na kay Kristo. Bakit? Ayun ang ating pong pag-aralan ngayon. Noong nakaraan, sa April 7, pinag-aralan natin po, sino ba tayo sa harapan po ng Diyos? Review. Review. Sino ba tayo sa harapan po ng Diyos? Tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Ano yung pag-iwalay? Ito nga mag-boyfriend. Pag nagkaiwalay, masakit pa ang isa. Mas maganda pa yung mag-boyfriend. Sihiwalay tayo. Yan, sabi yung babae. Masakit ang damdamin niya kung hihiwalayan niya po yung babae. Kahit yung babae sinabi magkaiwalay tayo, masakit din sa kanya. Magkahiwalay siya. Kung iba naman sa Diyos sa atin, mas gustong-gusto natin humiwalay sa Diyos. Sabi ng Diyos, anong pipiliin mo ako kasalanan? Mas pinili ang tao kasalanan. Tumatawa pang tao nung pinili niya. Sa atin, hiwalay na tayo. Hiwalay na tayo. Wala naman ganyan. Di ba? Mayroon man ganyan. Wala. Ang taong ganyan, sa harapan ng lumikha. Humiwalay ang tao ang umayaw sa Diyos. Kaya, ang sabi ng Bible, mula ngayon, spiritual death ka. Yung relasyon natin, pinuto ko na. Pag ang Diyos ang nagputol, walang sinumang magsauli. Bakit? Ang pumutol ay makapangyarihan. Hindi kaya may sabihin siya.
Ang relasyon natin, puputulin ko. Ang pumutol makapangyarihan. Meron ba kayong kilalang mas makapangyarihan yung pumutol sa relasyon? Meron ba kayong alam? Kung wala, saan mo matatagpuan sa Bible, Pastor? Sa Ephesians chapter 2 verse 1. Review lang po ito, review, huwag natin na. At ang sabi po ng Bible, pangalawa, tayo po ay nasintensyaan na sa John 3:18. Ito ang ating kalagayan noong tayo po ay naharap po sa harapan po ng Diyos. Ito ang ating kalagayan. Dahil iti at nga mararamid ka na tayo isang ti Diyos. Tayo po ay nahaharap, nasintensyado na sa John 3:18. Sa John 3:36, ang sabi pa ng banal na kasulatan, ang puot ng Diyos, galit na galit ang Diyos sa atin. Sino naman hindi magalit naman? Ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan, ang Diyos ang lumikha ng araw, ang Diyos ang lumikha ng hangin, ang Diyos ang lumikha ng tubig, at ang lupa na lakaran ng tao, may inumin na libre, may hinihingang hangin na libre, may araw pa nakasabit sa taas. Ay likha lahat na ng Diyos yan. Tapos ayaw mo yung lumikha. Ay siyempre magagalit naman ng Diyos. Bakit? Sino mo yung pinili mo? Yung pinili mo ng kasalanan, hindi niya nilikha ang lupa, hindi niya nilikha ang langit, hindi niya nilikha ang lahat, walang nilikha kahit isa. Pero ang Diyos, sa Kanya lahat, yun may naiwan ng tao. Kaya tayo po ay galit na galit ang Diyos sa atin. Sa John 3:36, tayo po ngayon ay alipin ng kasalanan. At pag tayo namatay, patungong apoy na impyerno sa Revelation 20 verse 15, in the lake of fire, doon po tayo pupunta. Bakit? Tayo po ay nawala sa liwanag. Napunta po tayo sa kadiliman sa Lucas 19:10. So maliwanag, ano nga ang remedyo? Iyon po ang ating kalagayan sa harapan po ng Diyos. Ano ang ginawa mo? Pinag-aralan natin noong last Sunday, April 14, 2019. What I did. Ano ang ginawa ko? I called the name of the Lord. Tinawag ko ang pangalan ng Diyos. Tinawagak man, tinagan niya ako. Saan nga umanit sekta? Adayutan, umanit ka. Napakalayo naman yun. Anong ginawa mo? Tinawagan mo ang pangalan ng Diyos sa Roma 10:13. I called the name of the Lord. Nung tinawagan mo, anong sinabi mo? Makinig. Pinagsisiyan ko na ang ating kasalanan. Panginoon, pagsisiyan ko ang aking nagawang kasalanan. Aminado ako ay nagkasala. Yan. Sa Acts 17:30 po yun, repented of my sin. Ang pangatlo, ako ay naniwala buong puso na si Kristo ang aking tagapagligtas, Panginoon, sa Roma 10:9. Sa Roma 10:9. Ako ay naniwala buong puso. At ang pangapat, tinanggap ko ngayon yung offer ni God the Father na tagapagligtas. I receive the Redeemer, the Savior, the only begotten Son of God, being my Savior. Iyon po ang ginawa ko. What I did, I called the name of the Lord for me to be saved. Hindi po umanit ka pa ng sekta, hindi yung gagawa ng bubuti, hindi yung magpakabait, para ikaw maligtas. Okay? Maliwanag po. Iyon po ay human remedy. I will build my church, in the gates of hell shall not prevail against it. Kung sino ang papasok sa akin, maliligtas. At tinubos ni Kristo ang kanyang iglesia. Ang ulo na iglesia ay si Kristo. Iyon ang kanilang basihan para sila po ay maligtas. Tanong, kung I will build my church, kailan tinayo ni Kristo ang kanyang iglesia? Nung panahon na siya ay nangangaral. Pero bago mangaral si Jesus Christ, mayroon na pong bautismo. Mayroon na pong church. Mayroon na pong mangangaral. Okay? Hindi nila naintindihan yung build. Ang build kasi yung patayo. Synonyms ng build, expand. Palawakin. Kasi maraming tumanggap na kay Kristo. Ano pa? Paramihin, increase. Na ayon sa synonyms meaning ng encyclopedia. Bible meaning, yan din po ang tinutumbok. Kasi po kung building itatayo, ayun ang pasukan. Kawawa naman si John the Baptist, pero napunta. Si David, si Solomon. Dahil lang may tayo iglesia na hindi puti.
Ginubos ni Kristo ang kanyang iglesia, hindi yung building ang tinubos. Ang mga tao tumanggap kay Kristo, yun po ang tinubos. Maliwanag po, para magkakaintindihan tayo. Kaya balik tayo sa ating learning. Title of this message, Committed Judgment unto the Son. Committed Judgment unto the Son. Ang paghuhusga ay nasa kamay ng anak. Patunay sa John 5:22. John 5:22. Basahin natin sa John 5:22. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son. Ang sabi po ng Bible, ang Ama ay hindi po nag-judge kanino man. Dahil lahat po ay ibinigay ang paghahatol sa anak. Kaya, ang sentensyador ngayon, tagahusga, ipinagkaloob ngayon sa gatasan. Ito po si Jesus Christ. Dito sa 3:35 po ng John, 3:35 ng John. 3:35. The Father loveth the Son, and hath given all things into His hand. Ang Ama, mahal niya ang kanyang anak, at ibinigay niya lahat, kapangyarihan, paggalang, ibinigay po lahat sa anak. Maliwanag po yan, Kaya, committed judgment unto the Son, the title of the message. Ano ang patunay, Pastor? John 5:22, John 3:35. Ito po yung mga bagay na mayroon sa anak. Pinag-aralan natin na ang anak may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Ang anak may kapangyarihan na gamutin po yung mga bulag. Ang anak may kapangyarihan patigilin ng bagyo. Ang anak may kapangyarihan na hukumin ng mga tao. Kaya ang anak ang remedy. Kaya nga ay, all the name of the Lord, for me to be saved. Hindi tayo nangangaral na tayo maligtas sa magitan paggawa ng mabuti. Tayo po'y pag-alit ng sekta. Tayo magkaroon tayo malaking simbahan upang ako'y sigurado sa langit pupunta. Hindi po yan ang kaligtasan natin na ayon sa banal na kasulatan. Okay? Ano po? Noong tinanggap ko si Jesus Christ bilang aking tagapagligtas at Panginoon, ano ngayon ang ibinigay ng Diyos sa akin noong tinanggap ko si Jesus Christ? Ano? Sa Roma. What God did for me. Ano ngayon ang ginawa ng Diyos sa akin noong tinanggap ko si Jesus Christ? Sa Roma 3:23. Buksan natin. Sa Roma 3:23. Marami kasi nakakalam, hindi ba nakakalam masyado sa kaligtasan natin? Iikuan natin. Ilaliman natin. Sa Roma 3:23. For all have sinned. Ay 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Okay, maliwanag. Ang sabi ng Bible, being justified. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng justified? I appeal your honor. Sabi ng abogado ng abusado. Ayan, agapit. Hinihingi ko sa iyong karangalang quest na ang ating kliyente ay hinihingi na dismiss ang kaso kasi wala siyang kasalanan. Sabi ni Das, walang matibay na ebidensya na itinimanda ang akusado. Yan. Ibig sabihin, pinawalan sana. Justified by faith. He admit. Ay, mayroon yung justified by faith. Tayo po ay pinawalang sala noong tinanggap mo si Kristo bilang kinikilalang tagapagligtas sa Panginoon. Bakit si Kristo ka humingi ng kapatawaran? Kasi sabi ng Bible, ang lahat ng paghahatol na ibigay sa anak, sabi ni God the Father, sa John 5:22. God loveth His Son, and He giveth all things unto the Son. May kapangyarihan si Kristo magpatawad ang kasalanan,
may kapangyarihan po na hatulan ang nagkasala sa apoy ng impyerno. Kaya kung bakit si Kristo ang ating tinatawagan na ang paraan upang tayo po ay mapawalang sala sa harapan ng Diyos dahil ibinigay sa anak ang ways and means upang kilalanin tayo ng Ama. Justify me freely, not guilty. Matindi yung not guilty, hindi po nagkasala. Si Brother Alex nangangatulan ng kamatayan dahil po sa susunod na nandito po. Ikaw Alex, nung pinanganak ka, ang iyong katawan ay nagkasala na. Panginoon, wala pang ginawang kasalanan si Alex kasi 6-month-old pa lang, Your Honor. Sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga bata na satyang ay nagkasala. Paano nagkasala ang bata kung wala pang nagawang kasalanan? Ang sabi ng Biblia, ang kanyang dugo madumi sa ating harapan. Bakit sabi mo ngayon? Yung dugo ng bata madumi sa ating harapan, sabi ng Diyos. Hindi nga nakapagsalita ng masama, hindi nag-isip ng masama, pero madumi na. Kaya, hindi nakapagsalita. Yung abogado. Yan ang hindi ko pinag-aralan. Okay? Yan ang hindi ko pinag-aralan, Your Honor. Ngayon matuto ka sa akin. Sabi yung judge. Kasi maliwanag naman eh. Nasa Isaiah. Ako ay pinaglihi ng kasalanan. O pinaglihi. Pinaglihi pala yun. Pinaglihi ako ng kasalanan ang aking ina. Kaya nung ako'y lumabas. Pakasasalanan. All have sinned. Maliwanag po. Kaya, anong ginawa mo ngayon? Ikaw ngayon nagkasala. I call the name of the Lord. Ano naman ginawa ng Diyos sa akin? Ang tinawagan ko ng Diyos, you're justified. Amen. Magpasalamat tayo meron din. Magbibigay ng justified by faith. We are justified by faith. Tayo po ay pinawalang sala dahil ikaw na lang palataya. Saan? Sa only begotten Son. He that believeth in me hath everlasting life, saith the Lord. Kaya, maliwanag po na si Kristo may karapatan, may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, mayroon ding kapangyarihan na hatulan tayo sa kamatayan. Kaya sabi ni God the Father, this is my only begotten Son in whom I am well pleased. Hear ye him. Ito ang aking sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugtan. Pakinggan niyo ang aking anak. Anong sinabi ni Jesus Christ? I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father but by me. Iwanan po yung mga kapatid. Kaya hindi sekta ang tagapagligtas. Si Jesus Christ alone, the Redeemer, the only begotten Son. Justified me freely. Revelation 1:5. Revelation 1:5. Chapter 1, verse 5. Revelation 1:5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. Amen? Amen. Unto him that loved us, sa kanya na nagmahal sa atin, hinugasan po tayo sa ating mga kasalanan sa kanyang sariling dugo. For without the blood, there is no remission of sin. Kaya sa magitan ng dugo, hinugasan po tayo sa ating mga kasalanan. O sasabi mo, pumasok ko, maligtas ka. Nuloko sa sarili mo dyan. Pumasok ka lang, ligtas ka lang. Paano mulukas ka? Nilusuko ka, wala naman yung namoy paliwanag. Wash me from my sins! Kaya, kung pangurin na lang natin yung ginawa, yung passion for Christ. Yung sinusga ni Pilato. Sige, pako nyo sa krus na ayaw sa yung tradisyon. Kawawa. Kawawa. Pero makaliskal ng mahabang buo. Yan. Kaya wash me from my sin. And salamat sa iyo, Panginoon, na ako'y naligtas sa biyaya na. Bakit? Biyaya lamang. Wala na tayong magawa para tayo maligtas. Kailangan mayroong somebody to help us. Hindi din pwedeng kayang sanlibutan na tayo po'y iligtas sa umagitan ng paggawa ng mabuti. Lahat ng kabutihan ng tao ay katulad lamang ng isang basahan, sabi ng Panginoon. It is only filthy rights.
Maliwanag ko na walang kakayanan ng tao na iligtas sa atin ating sarili. Bakit? Paano mo iligtas mo sarili mo? Yung kasalanan ka na. Okay. Diba? Sa Roma 8, 14, 15. Roma 8. 14, 15. Roma 8, verse 14, 15. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Pangatlo, adopted me as a son of God. Adopted. Tayo po ay inadopt ng Diyos. Adopted. Alam niyo mo naman yung adopted. Kahulugan ni adopted. Katulad ko yung physical na adopted. Inadopt pa, inadopt po tayo ng Diyos. Kapangalan ni Kristo Jesus. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. Adoption, whereby we cry, whereby, ibig sabihin, may karapatan natin kung tawagan Ama. Kasi adopted children po tayo. Ang direct na anak ng Diyos ay si Jesus Christ. Tayo po yung adopted. Kung bakit tayo nagkaroon ng karapatan matawag na ang Diyos, kasi dahil po sa second person na si Kristo. Kaya tayo po ay adopted, hindi po tayo direct. Adopted po tayo. Una, ano ang ginawa ng Diyos nung tinawagan ko ang Diyos? Anong ginawa ng Diyos sa akin? Justified, pinaakoy o pinawalang sala. Pangalawa, hinugasan ako sa ating mga kasalanan. At ang pangatlo, naging adopted son ako ng Diyos. Kaya nung tawagin mo ang kanyang Panginoon, patawarin mo ako, ako'y nagkasala. Tinatanggap ko ngayon ang iyong anak na si Kristo bilang aking kinikilalang tagapagligtas ng iyo. Anong ginawa ng Diyos? He justified me. Anong ginawa ng Diyos? Wash me from my sin. Anong ginawa ng Diyos? Adopted me as a son of God. 1 Corinthians 6:11. 1 Corinthians 6:11. Ito yung mga what God did for me. What God did for me, Roma 3:24, Revelation 1:5, Roma 8:14-15, at 1 Corinthians 6:11. Anong sabi po ng 1 Corinthians 6:11? Dito tayo magbawakas. 1 Corinthians 6:11. 6:11. Ang sabi po ng Bible sa 6:11 po ng 1 Corinthians, and such were some of you, but ye are washed, but ye are what? Sanctified. But ye are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Bukod tayo po ay hinugasan ng kasalanan ng dugo ni Kristo, tayo po ay set apart. Ibinukod po tayo. Set apart. Ito po ang ibig sabihin ng sanctified me. God sanctified me. Ibinukod po tayo sa mga unsaved. Kinuha tayo ng Diyos sa mga unsaved. At kinuha, inilagay po tayo sa liwanag. Special people of God na mayroong layunin ng Diyos sa ating buhay na magamit tayo sa ministeryo ng Panginoon. Amen. Iyon po ang purpose ng Diyos kung bakit po tayo inihiwalay sa dilim o sa mga unsaved. Tayo po ay ibinukod sa kanila upang tayo magamit sa ministry ng Panginoon. Man. Para mausar tayo, ti kaubasan ni Apo Diyos. Tani Apo Diyos, isalakan na, dahil di man nagpaso. Kaya dahil di man nagpaso, maawatin da, bigdigin da, dahil remedyo ni God the Father, isudat di makukunaw. Justified, set apart, washed by the blood of Christ. Iyon po ang ibinigay ni God the Father sa lahat na nag-obey, na kinig po sa mensahe ng banal at sulat. Ang layo naman yung sinasabi niya ng umanit ng sikta, ikaw ay maliligtas. Nasaan sa Bible po umanit? Yung po sinong papasok sa akin, iyon po ay maliligtas. Kung pumasok ang pinag-usapan, kailan ka pumasok 1940? Paano yung 1901? 18th century, 17th century, diligtas dahil walang pinasukan. Sige nga. Kawawa si John the Baptist, kawawa yung mga apostoles. Tapos hindi lang, walang pinasukan.
Yung pinapangaral nila, ano ang pinapangaral nila? Ikaw makasalanan, daw dito ang tagapagligtas, manampalataya ka, maligtas ka. Sabi ko ng Bible. Mayroon pa hindi nyo? Ha? Ikaw nagkasala. Ito ang tagapagligtas. Sino yan? Si Jesus Christ. Kaya ka iligtas. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Hindi sa Padre. Father, tawarin mo. Anong kasalanan mo nagnakaw ko? Anong ginagawa? Nakapuli yung blood sa mo. So, Panginoon Pagka. Patawarin mo po. Kaya sabi mo si Jesus Christ sa inyo, anak. Makikita yung masong. Yung masong dyan. Ang masong, kumpos ang mayayaman. Abogado, mga doktor, mayaman sa bayan. Purihin ang masong! Bakit ibang klaseng masong yan? Hindi yan. Masong! Tinayo ni ating kong great leader kasi ang tingin ko na Dr. Jose Rizal, yung mga martir na pinatay po itong yung mga hero pala, sila nagtayong masok sa inyo pa. Kaya pagpatuloy natin ang masok. Anong tinuturo? Purihin ang masok. Nakasintro sa kanila, saan nakasintro? Si Jesus Christ, hindi. Paapyaw na si Jesus Christ. Paapyaw na. Ito yung tinutukoy na suligong fraternity. Walang iwan. Suligong fraternity. Pag dinalaw yung isa. Ito yung Katoliko. Sa kanya, El Shaddai. Sa kanya. Balik ito lang sa kanya. Pag ayaw mo sa El Shaddai, punta ka sa Pupulpul, guys, balik ka pala sa Pupulpul. Monster. Sa totoo lang, yung mga sundalo ng taga-Roma naman ako, nag-persecute kay Jesus. Mga Roman soldiers, ay mga high priests, makita mo kung paano pinahirapan si Jesus, nakasultado yung mga pare. The high priest. Kung pwede lang gumantan, wala, hindi na pwede. Love you really, say the Lord. Pray for them that persecute you. Tapos ang mga baptist, maliit pa, pinahirapan mo noong unang siglo. Noong dark ages, pinahirapan mo ang mga baptist. Kasi kumontra sila, yung kung dikta ng Pope. Sinunog, nasa bayan mo yan. The high priest rejected the word of God. Ay ngayon, ano ngayon? Sali sila. Hindi naman sila humingi ng tao, tawarin mo kami, mga Roma. Ay, hindi. Roman Catholic Church na ako dyan. Pa. Kaya makapalang tao. Kaya nirapan ng kahit mga nino sa Pilipinas. Ang mga Roman nagdala. Dito. Ang itinuro nyo, hindi naman Bible, kundi Rosary. Binalwag mo kami. No? Kami po yung nabula sa kasinakot yung aming bansa. Pinahirapan ang aming mga national hero, si Dr. Jose Rizal. Nagtanim kayo ng Catholicism, tayo kayo ng malaking building, tayo kayo ng school. Ang layunin nyo pala ay sakutin ang kayaman ng bansa at dalhin sa Espanya. Ang Roma pumatay kay Cristo. Wala. Pag dumating si Holy Father tawag kayo po. The Holy Father will listen to the Holy Father. Ha? Tapos matayong baligo, mabasa ko, kaya ayaw ko magbabasa ng dyan, o minsan ayaw ko makikinig sa balita. Bakit? Wala akong nagagawa sa mga bagay nangyari sa ating bansa. If you know the truth, and reveal them not, is sin. Kaya ayaw ko yung maraming alam sa Bible kasi pag maraming kang alam dito hindi nagagawa, wala rin ikakasal. Kaya nga tayo bilang mananampalataya, kahit so kaunti ko lang. Kung tayo nagkikaisa sa Espiritu, may magagawa. Bakit? Isa lang aral natin sa Panginoon ang may gawa ng paraan, siyang gagawa ng paraan upang marami kong maligtas. Kahit marami tayo, kung unsafe pala, hindi wala rin kabulungan. Di bali ko konti, basta siguradong safe. Amen? Kaya,
What God did for me, justified, was me, adopted, sanctified. Maniwala po yan. Kaya, members, huwag yung liitin si Kristo. Si Kristo, siya rin po si Jehovah and the Old Testament. And the New Testament, naglaman ang Espiritu. Kasi sabi ng Bible sa Deuteronomy, ang Diyos kailanman hindi naging tao. Tama naman yun eh. Ang Diyos kailanman hindi naging tao. Yung Espiritu, hindi mo naging tao yan. Pero yung Espiritu, sumangkap sa laman. Yung Espiritu, hindi nakikita ito. Kasi sabi po ng Anghel Gabriel kay Maria, Maria, ikaw ay manganganak ng isang lalaki. Paano kung manganak wala kang kasawa? Huwag kang mag-alala. Dahil yung banal na Espiritu Santo, the Holy Ghost. Sino yung Holy Ghost? Iyon ang nasa tiyan mo. Pag lumabas yan, ang pangalan, Jesus. Amen. Sino yung Holy Ghost? Balikan mo yung Old Testament. The Holy Spirit created the heaven and the earth. Ang pangalan ng Holy Spirit niya ay si Jehovah na Diyos. Amen. Ang Ama at ako ay isa. Ako noon, ako ngayon, at darating na umay. Sabi ni Jesus, ang diwala naman yan eh. Ako ang noon, ngayon, at darating na makapangyarihan sa lahat. Kaya, huwag tayong magdududa kaya ni Jesus Christ. Kaya ni Jesus Christ, kaya ng magpatawad. Kaya ng paggamutin ang ating sarili, physically at spiritual na gamot. Pwede. Kasi, our God is one Lord. The Lord King of Israel, beside me there is no God. Na sa Isaiah 44 verse 6. Isang hari ng Israel. Maliban sa akin, walang ibang Diyos. Sabi ni Jehovah. Yung Jehovah na yun, yun ang nagkatawang tao na nabalot ng laman. Siya rin po si Jehovah. Hindi maintindihan itong mga sabi ko, hindi maintindihan ng mundo kasi hindi pa nila maintindihan ang simpleng paraan ng kaligtasan, nagbiyaya lamang ng Diyos, tayo naligtas. Nasa Bible ba yan? Oo, nasa Bible. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Gift, regalo. Not of works, hindi trabaho. Lest anyone should boast, upang walang sinumang malaki. Kasi ang tao, pag ako'y mabait ngayon, naligtas ako, malaki ka na. Kasi mabait ka pa raw. Kaya it is only by grace of God Almighty na lang Panginoon sa iyong masalita na amin kong napakinggan. Salamat sa paalaala, mga Ama, na ang kaligtasan namin ay biyaya lang. Salamat po, the only begotten Son, na siya po ay pusang loob na pumunta sa lupa upang hanapin po mga sa upang siya ay po ipaligtas. Ang sinong sumampalataya at tanggapin ay siya ay makasalanan at humingi ng tawad sa inyo, Ama. Sa magitan ni Kristo dahil bigat kung saan na magkaroon karapatan maging matawag ninyo, mga. Salamat po sa kaligtasan ng biyaya lamang, Ama. Salain ko, Diyos, ang mga lahat na nandito ngayon ay maliwanagan ko sila ano bang kahulugan ng biyaya at paggawa. Nawa, nakita po nila ang kahalagaan ng biyaya na nagmula sa inyo, Diyos, sa magitan dayon ni bigat. Salamat sa paalaala sa bawat isa. In Jesus Christ, Amen. God bless. Bako po.